Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat dyan at welcome back to my channel, Kadugsing. Ngayon ay andito tayo sa Aljon and Joe Duck Farm. So, ayan, makikita nyo. Ito po ay update lang sa nauna nating video at ngayon ay tatanungin natin siya kung bakit pumasok siya sa duck farming at ano ba yung mga preparation niya para maka-start sa duck farming. So, pero bago yan guys, kung gusto niyo mga ganitong video, please like, share, and subscribe to my channel at pakihit na rin yung notification bell sa gilid para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. So, tara na, let's go! Ayan. Ayan. So, nung unang punta natin dito ay mga ducklings pa yung kanyang mga alaga. So, ito na guys. So, ayan. Ayan, kung makikita nyo. Makita, Mr. Cameraman. Ilang buwan na ito, John? Running 3 months, 12 weeks. 12 weeks. So, ayan guys. 12 weeks pa guys. Pero kung makikita nyo, talagang halos kumpleto na lahat yung mga balahibo. Ayan. So, sir, anong address dito sa farm mo, sir? Dito sa location? Purok 11. Purok 11. Cruising Santo Niño. Cruising Santo Niño, Suawonyo, Correlia, Davao del Norte. So, ayan. So, ilang heads ito, sir? Yung alaga mong itik? 150 heads yung female, saka 20 heads yung male. 20 heads yung male. So, 170 lahat. 170 lahat. So, ayan. So, ngayon, sir, ano ba yung naging preparation mo sa para makapagsimula sa itikan? So, capital, number 1, capital. So, ano po pang trabaho nyo dati, sir? Kung ating tatanungin, ano po yung bakit talagang porsigido kang mag-start mag-itikan? Dati tayong collector, tapos Collector ng STL. STL. So, yun, mga ilang months ka nun, sir? 6 to 8. Mga 6 to 8 months. 6 to 8 months. So, malaki ba yung kita sa pagko-collector? Porsentuhan ba kayo nun, sir? Meron naman maipon. So, doon ka nakakapundar ng pang-capital. Noong una, yung capital mo yung naipon mo sa pagiging collector mo sa STL ay naibili mo ng mga hayop. So, hayop. Yung sinimulan mo dati ay yung kambing. Kambing tsaka kalabaw. Kalabaw, meron kang kalabaw. Yung mga income sa pagko-collector mo ay binili mo ng mga hayop ng kambing at saka kalabaw. So, ngayon, ibininta mo daw yung mga hayop na yon para mag-proceed dito sa pagdaduck farming. Kasi matagal yung ikot ng pera sa kambing. Sa kambing. So, talagang lipat natin sa itik. So, saan ka nakakuha ng idea na maganda yung kitaan sa pag-iitikan? Mayroong mga farm dito, sir, na malapit. Yung yung tiyuhin mo, may duck farm daw yon. Part sa pag-aalaga ng itik, sir, ano ba yung nag-seminar ka ba about sa pag-aalaga ng itik? Wala talaga. Hindi talaga ako nakapag-seminar ito eh. Doon lang ako kumukuha sa mga tiyuhin ko kasi sila yung una nakapag-alaga ng itik. So, naghingi ka lang ng mga advice. So, tama na nga naman. So, siguro sila din yung naka-inspire para magsimula kang mag-itikan. So, ngayon, sir, part naman tayo sa building. Magkano yung nagasto mo dito, sir, sa building mo? Ito lahat, nasa 15,000. Lahat-lahat na. Kasi ako lang gumawa nito eh. Ikaw lang yung nagkarpintero. So, yung mga materialis nila guys ay kawayan. Low cost lang talaga.
kahoy, mga round timber, round log. So, ayan. At yung area niya guys, maganda talaga guys. Anong sukat nito sir? Ng kabuuang sukat nito ng building mo? 22 by 18. 22 by 18 feet. So, ang laman niya ay 170 heads. 70 heads. So, ayan guys. So, ngayon sir, ang inaalagaan mo na itik ay mga itik pateros. Pateros. So, for info, tayo po ang nag-supply ng ducklings sa kanya. So, sa atin galing. Medyo may halo ng mga May halo na, itik Pinas. hindi na pure. Hindi na pure na itik pateros. So, ayan guys. Yan guys, oh, kung makikita nyo, talagang medyo, itchas na. Parang dumalaga na talaga tingnan, pero 1 month pa. 1 month pa ito. Ha? 2 months. 2 months. 2 months in 3 weeks. 3 weeks. Oh, 2 months and 3 weeks. So, yan guys. So, ang supply ng tubig mo, sir, saan ka kumukuha? Doon sa Doon sa balon. May balon. Ayan guys. Kung makikita nyo guys, andun yung balon. So, deep well guys, diyan siya kumukuha ng pinapainom niya sa kanyang itik. So, ayan. So, ngayon sir, yung nasa mga 2 months na sila, ano ba yung na-experience mo? Ano ba yung experience mo sa pag-alaga? Mahirap ba alagaan or madali lang ba? madali lang, kaso kailangan talaga ng kapital. Ng kapital. Ayan. Kasi magastos eh. Gastos. So, ang style mo sa pagpapakain nito, umaga, Tanghali, at saka hapon. hapon. Ayan. At yung pinapakain mo ay commercial feeds. Oo. Pero sa ngayon, mix yung pakain ko Mix dito. mo yung pakain mo. Anong hinahalo mo, sir? PDP, cracorn, at saka Corn. So, yung Growix sa tatlong klase. Ayan, guys. para makatipid. So, nakwenta mo, sir, kung sa mixing mo na ganon, tag ilang price kada kilo yung mixing mo? Nasa mga 23 pesos siguro per kilo. Siguro. Yan, nakwenta na natin yan dati. Mga 23, 23 to 24. 24. I-compare sa naka-pure feeds na sa mga 33. 33. 33. 33 to 32 So, nakakatipid talaga ng mga 10 pesos. 10 pesos or nasa mga 7 pesos. So, yan guys, kung konti lang yung kapital natin, pwede naman tayong, meron namang mga pamamaraan para mapababa natin yung cost nila sa grower stage. Ngayon sir, na nakapag-start ka ng mag-itikan, so ano ba yung mga susunod mong plano? Ano ba, magdagdag ka ba ng another batch or paitlogin muna to bago ka magdagdag ng mga panibagong batch? Sa ngayon, gusto ko talagang dagdagan ito kasi Dagdagan mo. dagdagan ng mga 200 heads. 200 heads din. So, kumbaga, talagang isusunod mo sa program. Kasi guys, meron ng program na kung napapanood nyo sa ating mga previous video na maganda talaga yung naka-program na mga 3 months yung agwat ng edad ng mga batches natin kung magdagdag man tayo ng mga batch para kapag nag-molting yung isa ay meron pang ibang batch na Supply. maganda yung production. So talagang pinaghahandaan mo sir. Pinaghahandaan mo. So bago lang daw na nabenta yung kalabaw mo. Yun yung pang mo. Second batch. Yung pang second batch mo, ayan, preparation for second batch para maganda talaga na naka-prepare tayo para pagdating ng panahon kapag ando na sila sa mga 4 months, mas magasto na kapag ganyang edad kasi nga pure commercial feeds na natin yan, then madami na yung binibigay natin na feeds kapag ganyan kasi nga malapit na silang mag-laying. So, ayan guys, natanong na po natin si Sir. Since bago pa lang siya
nagsimulang mag-itikan. So, hindi muna natin siya tatanungin about sa mga tips or meron ba siyang mga tips na maibibigay. Kasi nga, kakasimula pa lang na. So, yung sa atin lang ay matanong natin si Sir para ma-inspired tayo. Maka-inspire tayo sa ibang mga yung gusto talagang magsimulang mag-itikan na medyo konti lang yung capital. So, pwede kayong magsimula sa maliit na bilang na itik. So, ayan guys. Hanggang dito na lamang ang ating video at nakapanayam na natin si Sir. Sana mayroong na-inspire sa video na to. At yung gusto magsimula ay huwag na kayong mag-atubiling magsimula. Simulan nyo na ngayon para all is happy. Ayan. So, muli, magandang araw po sa inyong lahat dyan. At happy farming. God bless you all.